Magandang umaga sa lahat. Wala po yung ating pong host pastor. Dahil siya po ay pumunta po doon sa Taytay mga kapatid para po sa isang mahalagang pagpupulong sa ating pong darating na Interdome Fellowship. Ako po ang naatasan na mangaral ngayong umaga sa inyo lahat mga kapatid. Amen. God is good. And all the time. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat sa mga kabataan, sa mga bata, mga kapatid na nagpapagamit. Alam nyo, talagang natouch talaga ako mga kapatid. Na-bless ako sa kanila. Dahil hindi ko kayang pigilan tumulong yung aking luha nung makita ko po yung mga bata. Glory to God. Dahil tama yung sinabi ni Brad Bunny na halos karamihan sa mga bata ngayon, kahit maliit pa na bata, 2 taon, 3 taon, marunong nang magmura mga kapatid. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa mga kabataan, sa mga young people dyan na nahihiyang tumayo, magpagamit sa Panginoon. Alam ko, marami pang hindi nagpapagamit sa mga young people. Ang iba, pag binibigyan ng schedule, hindi umatin mga kapatid. Amen? Pag merong schedule, ayaw umatin. Pag binigyan ng tuka, hindi pupunta sa church. Parang umiiwas mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Kailan lang meron akong napanood sa social media dyan sa Barangay San Miguel mga kapatid. Mga kabataan, gulo ang dinadala mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord God. Hallelujah, Jesus. Kaya maraming salamat sa mga magulang na patuloy na gumagabay sa kanilang pong mga anak. Pag sa simbahan po ang punta ng inyong mga anak, huwag po ninyong pigilan mga kapatid. Amen. Ang iba pinipigilan kasi mayroon pang iutos, mayroon pang ipapagawa, mayroon pang kung saan yung pupunta ng church saka mayroong iutos. Amen. Yung walang iutos. Amen. Tapos minsan mga kapatid, ang ugali natin, minsan, kung oras na ng church, saka pa tayo maraming gagawin. Saka pa tayo maraming kukulit-kulitin mga kapatid. Yung para bang marami tayong dapat asikasuhin. Kung oras na ng church, saka ka pa maraming gagawin. Amen. Hallelujah. Kaya hindi po reason o hindi po dahilan na busy tayo. Amen. Sa araw ng panambahan. Bakit? Kasi alam mo naman natin kung anong araw yung ating panambahan. Tama? Alam naman natin kung anong oras yung ating start. Alam naman natin kung anong oras matatapos. Pero bakit ano pa yun? Kung saan yung araw na yan, saka ba tayo kikilos at gagawa ng mga bagay na nakakahadlang sa gawain? Amen? Ano yung ginagawa mo sa loob ng isang linggo mga kapatid? Glory to God. Sabi ng iba, minsan kasi pastor, yung labahan namin, 1 linggo kami bago maglaba. Amen? Tama? Pero hallelujah, maraming salamat sa inyo. Marami pa tayong mga upuan dito sa loob mga kapatid, yung mga nasa labas. Pwede po kayo pumasok dito sa harap, sa loob. May mga bakante, ang iba, pinapatungan na lang ng upuan. Bag na lang yung nakaupo, hindi na tao. Amen. Dumami nga yung upuan natin, pero iba naman ang nakaupo. Hindi naman tao. Mga bag ang nakaupo mga kapatid. Glory to God. Ating pong buksan na aklat po ng Exodus chapter 14 verse 14 bago po tayo manalangin mga kapatid. Sabi po dyan, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Mga kapatid, tayo po lahat ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, Panginoon, maraming salamat o God sa umagang ito o God. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, sa inyong harapan, lumalapit, susumamo, Panginoon.
Bigyan mo kami ng iyong mensahe. Gamitin niyo yung abang lingkod, Panginoon, maging daluyan ang iyong salita sa umagang ito, God. Dahil wala po akong magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Maraming salamat sa mga kapatid na narito ngayon na patuloy na sumasabat, naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Maging sa amin po ang mga bisita ngayong umaga, O God. Kayo po ang patuloy na magpala po sa kanila. Salamat, Lord. Ang lahat ito ay aking po pinagkakatiwala sa iyong dakilang pangalan. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Kapag ang Diyos sa iyong tagapagtanggol, with God defends you, mga kapatid. Kung ang Diyos sa iyong tagapagtanggol, walang ibang pwedeng gagalaw sa ating mga kapatid. Amen? Walang ibang pwedeng gagalaw sa iyo, mga kapatid. Sabi doon sa Exodus chapter 14 and verse 14. Mga kapatid, sabi nga mga kapatid, minsan may mga bagay na tayo, natakot tayo na labanan ang mga bagay na ito. Natakot tayong harapin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Why? Because nag-aalala tayo sa ating seguridad, mga kapatid. But sabi doon ng Panginoon, kung ikaw ay nagtitiwala sa akin, ako ay sa iyo. Amen? Walang ibang pwedeng gagalaw sa iyo, mali kundi ang Diyos ang hahawak sa buhay mo. Hallelujah! Ano man yung gagawin mo sa buhay mo, mga kapatid? Ano man yung gagawin natin, mga kapatid? Kung meron mo mga problema, pagsubok, minsan natatakot tayong harapin. Amen? Natatakot tayong salubungin o natatakot tayong harapin yung mga problema na yan. Kasi minsan naisip natin, hindi natin kaya. Pero sabi ng Diyos, ako ang lalaban para sa iyo. Sabi niyan, God fights for you. Ipinaglalaban ka ng Diyos. Pinaglalaban tayo ng Diyos, mga kapatid. God goes for you. Sabi dito, before you. Sabi niyan, ang Diyos ay nauuna sa iyong mga laban. Ang Diyos ay nauuna sa ating mga laban, mga kapatid. So, ibig sabihin, before pa yung kalaban, mga kapatid, ang Diyos mo na. Bago ka, mga kapatid. So, ano yung ating pangamba o ano yung ating katakutan, mga kapatid, kung ang Diyos ay nasa harapan mo? Amen? Wala tayong dapat katakutan. Sabi doon sa Deuteronomy chapter 20 verse 4, for the Lord you, God is, sabi dyan, He that goeth with you to fight, amen, for you against your enemies. He goes. Pupunta ang Panginoon, kasama mo ang Diyos na magkikipaglaban sa iyong mga kaaway. Hindi yung literal na makipag-away tayo, mga kapatid, nandiyan ang Diyos. Amen? Hindi po gawain ng Kristyano yun na makipag-away tayo. Manghamon ka ng away, tapos sasabihan mo, tatawagin mo ang Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako sa away na to. Hindi po yun ang ibig sabihin dito, mga kapatid. Spiritually warfare po ito, mga kapatid. Spiritually war. Yung tinutukoy po dito, mga kapatid, kung paano natin haharapin ang kalaban, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang pwede mong lalapitan at pwede mong kakapitan, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Sabi po doon sa Isaiah chapter 45 verse 2, akong magpapauna sa iyo at papatagin ko. Amen? Papatagin ko ang mga daang lubak-lubak. Amen? Papatagin ko ang mga daang lubak-lubak. Hallelujah! O bako-bakong dako. Aking pawaray-warayin ang mga pintuan tanso o mga pintuang tanso at aking puputulin ang mga halang o ang mga halang ng bakal, mga kapatid. Ano ibig sabihin nun? Ano man yung mga problema, mga kapatid, tandaan po natin. Minsan, yung nagiging kaaway po natin yung sarili natin. Amen? Minsan, naging kaaway natin yung problema natin. Minsan, naging kalaban natin yung problema natin, mga kapatid. Ingit, minsan tinatakasan natin yun, mga kapatid. Takot tayong harapin. Takot tayong kalabanin yung mga bagay na yan, mga kapatid. Pero sabi ng Diyos, siya yung mag-aalis na yan. Kung maraming problema, that is lubak-lubak o bako-bakong problema. O bako-bakong problema o mga salansang na humaharang sa iyo dyan. O ang sabi ng Panginoon,
bagay na ito, mga kapatid. Amen. Kaya huwag kang matakot na harapin ang mga magiging kaaway o naging kaaway mo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Psalms 24 verse 8, who is the King of glory? Mga kapatid, sino ang Diyos ng kapurihan, mga kapatid? The Lord strong and mighty. The Lord mighty of, tawag doon, mighty of His battle. Ang Diyos, ang Panginoong Diyos, He is the King of glory, mga kapatid. He is the Lord of strong. Kaya dapat tayo ay sumunod sa Kanya. Dapat tayo ay magtawagan. Dapat tayo maging tapat sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Kung di ka naging tapat sa Panginoon, ano man yung gagawin mo sa buhay mo, mga kapatid, hindi tutulong ang Diyos sa iyo. Hindi tayo tutulungan ng Diyos. Hallelujah! Sabi diyan, sino ang hari ng kalwalhatian? Ang Panginoon, malakas, makapangyarihan. Ang Panginoon, makapangyarihan sa pagbabaka, mga kapatid. Tayo nakikipagbaka sa mundong ito, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Minsan, hindi man tayo nakikipaglaban, mga kapatid, sa physical na nakatawan, mga kapatid. But of course, we are fighting in a spiritual way. Mga kapatid, we are fighting in spiritual problem, mga kapatid. Minsan, sinusubok yung ating pananampalataya, mga kapatid. Doon tayo minsan sinusubok ng Diyos. Kung paano ka maging matatag, kung paano mo lalabanan ang mga problema, kung paano mo palalakasin ang yung faith, kung paano mo, tawag niyan, palalagoy ng iyong pananampalataya, mga kapatid. Doon tayo minsan sinusubok ng Diyos sa problema. Na minsan naman ayaw natin harapin, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Victory comes from God. Sabi dyan, mga kapatid, ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Kaya hindi ka dapat umalis, hindi dapat tayo aatras, hindi ka dapat tatalikod sa Panginoon. Why? Because the victory, it comes from God. Ang victory, ang tawag yan, sa Tagalog, ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Kaya sino man yung aatras o urong sa Panginoon, hindi mo maranasan ang tagumpay ng buhay, mga kapatid, bilang anak ng Diyos. 1 Samuel 17:47, in all this assembly shall know that the Lord saveth, not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and I will give you into our hands. Proverbs chapter 21:31, sabi dito, ang kabayo ay handa sa laban ng karawan ng pagbabaka, ngunit ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. Hallelujah. Zechariah chapter 4 and verse 6, then we answered and speak unto him, speak unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, amen, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. Mga kapatid, hallelujah. Kaya wala po tayong pwedeng tatalikuran, kundi tayo ay laging susunod sa Diyos. Lagi tayong susunod sa Panginoon. Ano man yung gagawin mo sa buhay mo ngayon, kapatid, huwag kang tatalikod sa Diyos. Huwag mong tatalikuran ang gawain na kaatang sa iyo. At huwag kang magmumurmurin, mga kapatid. Huwag kang tatanggi kung ano man yung tungkulin na kaatang sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Why? Because ang Diyos ay kasama mo. Hallelujah. God defeats the enemy plan. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Sinisira ng Diyos ang plano ng kaaway. Kaya, mga kapatid, anuman yung plan ng kaaway, anuman yung plano ng kaaway, mga kapatid, ang Diyos ay laging nariyan. Pero kung tatalikod ka at nakasandal ka sa iyong sariling kakayahan, mga kapatid, ang Diyos ay bababayaan ka niyan, mga kapatid. Amen? Bilang anak ng Diyos, hallelujah, God protects you, sabi yan, inihatang ka ng Diyos. In Psalm chapter 91 verse 4, sabi yan, kanyang tatakpan ka sa kanyang mga bagwis. Hallelujah, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, mga kapatid, at manganganlong ka ang kanyang katotohanan at kalakasan at balutin, mga kapatid. Ang Diyos, kaya nga sabi doon, mga kapatid,
Yung awit na tulad ng mga agila. Amen? Sino ang alam? Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Amen? Glory to God. Hallelujah. Bakit? Kasi yung agila inihambing sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay nasa ilalim ng kanyang bagwiso, ng kanyang pakpak, mga kapatid, upang tayo ay protektahan, mga kapatid. Amen? Tayo ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Kaya sino man yung gagalaw, walang sino man ang gagalaw sa iyo, maliban kung pahintulutan ng Panginoon. Katulad sa nangyari sa buhay ni Job. Alam niyo ba yung nangyari sa buhay ni Job? Amen? Pinahintulutan ng Diyos sa mangyari sa buhay ni Job. Bakit? Para masubok yung pananampalataya ni Job. Para masubok kung gaano yung pagtitiwala ni Job sa Panginoon. Amen? Kaya yung buhay ni Job, pinahintulutan ng Panginoon na sirain ng kaaway, mga kapatid, maliban sa kanyang sarili, sa kanyang buhay gusto. Pero yung kanyang mga tawag niyan, kanyang mga ari-arian, asawa, anak, mga kapatid, pinahintulutan ng Panginoon yan na mangyari sa buhay niya. Pero maliban doon, mga kapatid, sa buhay niya, hindi na inalaw ng Panginoon. Binigyan na sakit, mga kapatid, pero hindi sa kinuha ng kaaway yung kanyang buhay. Pero anong nangyari, mga kapatid? Si Job ay nanatiling naging tapat sa Panginoon. What if po sa buhay natin mangyari, mga kapatid? Hallelujah. He is your refuge, sabi dyan. Siya ang iyong kanlungan. Ang Diyos ang ating kanlungan. Psalms 91 verse 2, aking sasambahin. Amen. Tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siya aking pinitiwalaan, mga kapatid. Hallelujah. Proverbs 18:10, sabi dyan, the name of the Lord is strong tower. Kaya may awit ng mga kapatid na, for the Lord is my tower, and He gives me the power. Amen? He is a strong tower, mga kapatid. Jesus Christ is a strong tower. Amen? Hallelujah. E sabi dyan, the righteous is running and is saved, mga kapatid. In Nahum chapter 1 verse 7, sabi dyan, the Lord is good and stronghold in the day of trouble. Amen. In the day of trouble, the Lord is strong, mga kapatid. The day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. At alam ng sino man sa yung mga nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. He is strong in the day of trouble, mga kapatid. His angel watch over you. Naniwala po ba kayo dito, mga kapatid? Now, in times we are saved by the grace of God, tayo ay naging anak ng Diyos. Nasave tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at sa bautismo, mga kapatid. Yes. Tayo ay tinawag na sons and daughters of God. Amen? Now, kapag ikaw ay anak na ng Diyos, the angels of God will watch over you. Amen? Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay palagi sa iyo. Naniwala kayo doon? Na meron tayong anghel na nagbabantay sa akin and sa atin. Bawat minuto, bawat oras sa buhay natin, mga kapatid. Naniniwala tayo doon? Yes, of course. Nakikita ng Diyos lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid. Patapos, meron pong mga anghel ang nakatalaga sa iyo. Amen? Merong anghel ang nakatalaga sa iyo. Kung yung anghel ni Bradel, merong nagbabantay sa kanya. Meron din nagbabantay kay Sister Angel. Meron din nagbabantay sa Sister Lisel na anghel na nagmumula sa Diyos. Paano yun? Bakit? Sabi dyan, sapagkat siya'y
nagbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Sino tinutukoy doon? Ikaw. Amen? Hallelujah. Upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya mga kapatid, nalala niyo yung kwento. Hindi ko alam kung totoo ba ito nung nangyari mga kapatid. Na mga kabataan, yung isang kabataan ay anak ng isang Christian. Sino nakalala nun? Lala niyo yun? Palaging kinukwento ng mga pastor yan mga kapatid. Bilang tawag yan, larawan sa mga Kristiyano. Isang grupo ng kabataan, take note mga kabataan. Mga kabataan na joyride, camping, picnic, outing. Take note. Sabi dito, meron nag-iisang kabataan na nakasali doon, na kaibigan nila, pero anak ng isang Kristiyano. At mayroong tinatawag na, kasi nga, yung bata na to, sabi ng magulang, kung hindi ko, correct me, I'm wrong mga kapatid, yung bata na hindi pa siya kumakain, hindi pa siya nakakain ba? Amen? Now, pinadala siya ng magulang niya ng itlog ba yun? Tama? Alam niyo yung kwento na yun? Hindi niyo alam? Ha? Tagal na itlog. Itlog pa rin ngayon. Kapatid, pinadala siya ng mama niya ng itlog para meron siyang makain habang sila ay nasa travel, habang sila sa pupuntahan. Alam niyo, brother, yung kwento na yan? Pero tinanggihan ng anak, tama? Tinanggihan ng anak. Tapos sabi ng nanay, dalhin mo na lang. Ilagay mo sa yung kung saan pwede mong ilagay. Kaya mga kapatid. Sabi ng nanay, pero tinanggihan ng anak, mga kapatid. Pero pasikretong ilagay ng nanay yung itlog sa bag ba? Sa bag o sa kotse mismo, sa loob ng kotse. Sa loob ng kotse, mga kapatid. Ngayon, habang sila nagtatravel, mga kapatid, siyempre, grupo sila. Masaya, di ba? Alam mo naman natin, yung kabataan ngayon, pag outing, siyempre, naranasan din natin yan. Pag outing, masaya talaga, di ba? Enjoy, happy, mga kapatid. Amen? Alam naman natin yun. Hindi na natin ikakaila yan. Ngayon, saan nangyari mga kapatid, nagkaroon ng disgrasya sila. Sabi pa nga ng magulang, bago sila umalis, manalangin sila, di ba? Manalangin sila, sabi ng magulang, yung sa nanay ng Christian, yung Christian mismo, manalangin muna kayo anak bago kayo umalis. Pero parang tumawa lang ata yung anak. Parang gano'n ba na? Yung pagkano, parang tumawa lang ata yung anak ng mga kapatid. Kasi narinig ko to sa UPC pa ako nung hindi ko alam kung si Pastor Sam yung nagkaroon dito mga kapatid. Nung nangyari mga kapatid, nagkaroon na, hindi sila nag-pray bago umalis, hindi sila nanalangin, nagtatawanan pa mga kapatid. Para bang ang nangyari mga kapatid, alam niyo mga kapatid, bilang Kristiyano kasi, lalo na kapag sa mga kababaihan, kapag Christian ka na, siyempre yung outfit natin, yung damit natin ay parang tinatawag nilang manong, yeah? Kasi nakapalda, nakadress, ayaw talaga, yan kasi yung laging sinasabi sa labas. Amen? Now, mga kabataan, makinig kayo. Then, nung nangyari ito mga kapatid, nagkaroon ng disgrasya, alam niyo mga kapatid, sa disgrasya na yun, kasi ang magulang ang nanalangin yata para sa kanila. Ano nangyari? Silang mga kabataan na aksidente namatay. Pero yung itlog na binigay ng mama niya,
hindi nabasag. Ano nakakapagtaka doon? Iningatan ng Panginoon ang itlog na binigay ng kanyang nanay kaysa doon sa mga kabataan. Ganon kabuti ang Panginoon. Pagtaka ka, mga kapatid, pero yung itlog hindi nabasag. Amen? Pero yung mga kabataan na yun, namatay. Tama ba natin na? Pero yung itlog na ibinigay ng nanay na Christian yun, hindi man lang nabasag, mga kapatid. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. At natutuwa naman ako sa mga kabataan natin dito ngayon. Mahilig ba sila sa outing, mga kapatid, pero nakikita ko naman na sila po'y nananalangin bago sila umalis, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pagpatuloy nyo lang yan, mga kapatid. Kaya, sabi doon, bakit? Kasi nga meron tayong angel na nagbabantay sa atin bawat isa sa sugiding. Ang angel na yan, yan ang itinalaga ng Diyos sa iyo. Maraming mga anghel, kung maraming tao sa mundo, mga kapatid, mas marami ang anghel, mga kapatid, at bawat isa sa atin ay merong itinalaga ang Diyos na mag-alalay sa iyo, mga kapatid. Hallelujah! Woo! Glory to God! Salamat, Panginoon! Hallelujah, Jesus! Hebrew 1:14, hindi ba sila lahat ay may espiritong tagapaglingkod? Hallelujah! Ang mga anghel ay inatasan ng Diyos na tagapaglingkod. Glory to God! Saan? Hallelujah! Na mga sinugo upang magsipaglingkod sa mga nakikinabang kikinabang at magmamana o magmamana ng kaligtasan. Hallelujah! Sino nagmamana o sino magmamana ng kaligtasan? We are! Tayo yon, mga kapatid, ang magmamana ng kaligtasan, at tayo ay, at ang mga anghel ay dinalaga ng Diyos, ay tagapaglingkod sa atin. Hallelujah! Hebrews chapter 1 verse 14, sabi dyan, hindi ba sila lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Amen! The angels of God. Hallelujah! Na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan. Sino yung magmamana ng kaligtasan? Hallelujah! Yung mga tumatanggap at sumusunod sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Hallelujah! Sila yung magmamana ng kaligtasan, mga kapatid. At ang bawat anghel, mga kapatid, ay meron kayo ikaw ay pinapantayan. Bawat tagapagmana ng kaligtasan, merong anghel na hahawak sa iyo. Merong anghel na gagabay sa iyo, mga kapatid. Kasi tinalaga sila ng Diyos na tagapagbantay mo. Glory to God. Hallelujah. In Psalms 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that to fear Him and deliver them, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Fear has no power, or fear has no power over you. Sabi dyan, walang kapangyarihan ng takot sa iyo. In Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Amen. Sabi niyan, mga kapatid, in Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and in my salvation, whom shall I fear? The Lord is my strength of my life, of whom shall I afraid? Saan ako matatakot? Glory to God. In Romans chapter 8 verse 21, ano ang ating sasabihin sa mga bayang ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, mga kapatid, Siya ang laban sa atin. Kaya walang pwedeng gagalaw sa iyo. Dahil ang Diyos ay kasama mo at kakampi. Amen. Hallelujah, Jesus Christ. God protects you, mga kapatid. Iningatan ka ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. God vindicates you. When we say vindicates, mga kapatid, ipinagtatanggol at
tinatama ka ng Diyos. Minsan sa buhay natin mga Kristiyano, meron tayong mga pagkukulang pagkakamali. We're not perfect. Even pastor, mga kapatid, even the leaders of the church, hallelujah, even the musician, mga kapatid, even the directors of the music, mga kapatid, lahat, mga kapatid, hindi po perfecto. May pagkukulang, may pagkakamali po tayo. Amen? Hallelujah. Ba't nasabi dito, tayo ay pinagtatanggol ng Diyos at itinatama ka ng Diyos. Tinatama tayo ng Diyos, mga kapatid. Kung ang magulang, may pagkakamali ang anak, tinatama ng magulang. Wala naman po sigurong magulang na tinutolerate yung anak sa pagkakamali. Mga kapatid, maliban na lang kung bangag. Amen? Bangag yung anak, bangag din yung magulang. Amen? At ang ibig ko sabihin, mga kapatid, amen? Kasi kung bangag o atin yung magulang, yung anak, tuturuan talaga gumawa ng pangit. Amen? Tuturuan magnakaw, lahat ka lang daw, ituturo mga kodeksiyan, bangag. Amen? Hallelujah. Tingnan niyo sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nakakatakot lang. Alam niyo mga kapatid, natatakot akong yung mga anak ko o yung mga bata, kahit nung makita ko babamang, saan si Chang Chang? Saan Chang Chang? Saan? Yung maliit? Alam niyo, yun? Gabiin na ko. Ito ang mag-abot sa gawas. Amen? So, maning bataan eh. Doon pa dahil sa, masalubong mo siya doon kailangan, purmana doon sa ating mabasok sa inyo. Doon pa yun. Amen? Sabi mo sa tagaan, doon lang. Gamay ang tingog, nagano ka doon? Wala. Sabay lako ulit. Nakakatakot mga kapatid, lalo na sa panahon natin ngayon. Amen? Kasi nga, alam niyo bakit? Ultimo mga kabataan ngayon, mga kapatid. Amen? Matindi na. Lalo na sa atin, sa lugar natin. Alam niyo ba, yung Puerto Princesa, okay lang, safe. Hindi po safe. Mga kapatid, hindi na safe. Amen? Kaya hanggang dito ako, sabi ko nga mga kapatid, hanggang wala akong lakad, ako talaga yung makatisundo sa anak ko kasi babae yung anak ko. Amen? High school, sa Nusi. Pag wala akong lakad, kung wala akong naramdaman, ako talaga yung magkatisundo. Kung meron man na masakyan niya, alam ko kung sino siya sa class, si Diabong, si Ramel, mga kilala lang din ng mga driver dyan, mga kapatid. Amen? Kung di ako makasundo o di ako makahatid, mga kapatid. Pero hanggat maaari na nandito tayo, ingatan po natin yung mga anak po natin, lalo na kung babae po yan. Amen? Hallelujah. God is righteous judge, mga kapatid. Ang Diyos ang matuwid na hukom. Ang Diyos, sabi dyan, ang matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw, mga kapatid. Sino mga kapatid? Naniniwala ko na ang Diyos is God is love. Tama? God is love. Ang Diyos, God is, ano yun? Mapagpatawad ang Panginoon, mapagmahal ang Panginoon, mga kapatid. Naniniwala ko dyan. Sino hindi naniniwala? Taas ang kamay. Amen. Naniniwala din ako ang Diyos ay nagagalit araw-araw. Amen? Hindi ba nararamdaman ba natin yun? Hindi. Ha? Hindi natin nararamdaman? Yung galit ng Diyos araw-araw? Pero sa buhay natin, hindi natin maramdaman. Pero sa buong mundo, nararamdaman natin ang galit ng Diyos araw-araw, mga kapatid. Amen? Lalo na nakaraan, yung vulkan, anong vulkan yun? Nag-eruption naman yung vulkan, mga kapatid. At ito lang nagdaan, mga kapatid. Dumaan naman yung bagyo. Hallelujah. At yung mga nakaraang buwan, mga kapatid, dumaan na naman yung lindol na napakalakas, mga kapatid, sa Cebu. Araw-araw nagalit ng Panginoon. Bakit? Kasi pinaparamdam na ng Diyos na kanyang pagbabalik ay nalalapit na. Kaya araw-araw may galit ng Diyos. Araw-araw din may pag-ibig ang Diyos. Araw-araw din may pagmamahal ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Jesus. God lead the falsely accused, mga kapatid, tinataas ng Diyos ang mga mali, inaakusahan. Yung mga, alam niyo mga kapatid,
Yung korte, yung court, yung tawag yan. Ang tawag niya sa korte ba yan sa Tagalog? Korte. Kapag mayroong mali na kasuhan dyan, lalo na anak ng Diyos, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, siya ay itataas ng Diyos. Amen? At anuman yung gagawin ng kaaway, mananatili siyang anak ng Diyos. At siya ay iingatan ng Diyos, mga kapatid. Ang kaniyang paglalabas ng gaya ng liwanag, sabi doon, ang iyong katiwiran at ang iyong kaluwalhatian o kahatulan ay gaya ng isang katanghaliang tapat. Maliwanag na maliwanag ang kanyang buhay, mga kapatid. Gaya ng tanghaling tapat. May tanghaling tapat bang madilim? Pag sinabi mong tanghaling tapat, may liwanag, tama? Amen? Tanghaling tapat maliwanag na yun. Amen? Hindi ka natulog nun, gising ka na nun, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So yun, mga kapatid, na magiging o mangyayari sa isang taong inakusahan, mga kapatid, inakusahan na hindi po tama, mga kapatid. 1 Peter chapter 2, verse 23, na siya'y alipustain, wala na yung ating monitor, ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y nagbata, ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. So lahat yun, mga kapatid, hindi natin pwede ipagkatiwala sa sarili natin bagkus ang lahat ng mga bagay ay dapat natin ipagkatiwala sa Panginoon. God turn trial and turn into testimonies, mga kapatid. Sabi doon, ginagawang pagpatutuo ang mga pagsubok. Lahat tayo may mga pagsubok. Wala naman siguro Kristiyano walang pagsubok. Tama? Kahit na hindi Kristyan, maraming pagsubok. Nakuha na kung Kristyan, dagang pagsulay. Amen? Kasabot ba sa Bisaya? Diyan yung mga young people dyan? Ha? Hindi? Amen? Kung ang anak ng Diyos ay ang mga unbelievers, maraming problema, maraming mga pagsubok, sabot na ang mga Kristiyano. Lalo na yung mga Kristyan. Dahil marami talagang problema pagsubok ang Kristyan. Sabi doon, marami nagre-reklamo, Pastor, nag-ano lang ako, nag-apostolik lang ako, nag-UPC lang ako, nag-baptist lang ako, nag-Christian lang ako. Marami na akong problema. Samantalang nung wala ako, nasa labas ako, masaya ang buhay ko. You do not compare. Sabi doon, mga kapatid, do not compare your life to unbeliever. Why? Sabi doon, mga kapatid, meron sa mensahe na ang unbeliever, yung kailan pong kasiyahan ay pansamantala lamang. Amen? Hallelujah! Pero yung ating kasiyahan ay pang walang hanggan. Doon sa karya ng Diyos. Dumanas naman ang problema pagsubok ngayon, pero yung kasiyahan na yan, yung problema na yan, ay mapapalitan ng kasiyahan doon sa langit. Hallelujah! Sino sa langit gusto ng langit, mga kapatid? Ilan lang yung gusto ng langit? Dito lang. Marang 10 lang yata. 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, the rest, dito wala. Ayaw na lang ng langit. Amen? Sino gusto ng langit? Gusto natin ng langit, mga kapatid. Pero ayaw natin ng pagsubok. Mali. Gusto natin ang langit, pero ayaw mo ng problema. Usahay mo, hilag-hilag pa. Pastor, gabi tsukol, usahay. Uling-uling ang pastor. Pastor, tabangin ko. Dahil na po kung problema ka rin, pastor. Sana, si pastor ang tulay? Come on! Wala kay bakbak. Kung si Branchier pa, usay gamit sa imong baba. Come on! Tama? Nalatay may mga bibig. Amen! Sabi ni Branchier, anong gamit ng iyong bunganga kung hindi
senador, di ka mo isang yaw. Amen? Glory to God. Hindi ka hilat-hilat. Ikaw dahil di ka kabulo mo dool sa Ginoo. Kinahanglan po yung tawa ko si pastor. Paano kung si pastor ay natutulog? Come on. But the point is, mga kapatid, kung tayo anak ng Diyos, ano pa ba yung nagiging rason mo na hindi mo kayang lumabas sa Diyos? Amen? Bakit kailangan pa, Brother Junior, please, pray for me. Pastor Lorenzo, pagkaliyuan ni Pastor Lorenzo. Tawag, Pastor, nabangin mo direct to pray. Pero wala yung problema, mga kapatid. Bisa ka asa, mga tagtabang o prayer. Pero ang point ko dito, mga kapatid, ikaw mismo na mayroong problema, hindi mo kaya lumabas sa Panginoon. Amen? Ano yung silbi ng ating bibig? Ano yung silbi na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, na tagapagligtas mo, na tagapag-alaga mo, ginawa na natin alaga. Ano? Katulong ang Diyos na mga kapatid. Ginawa na natin alalay, sabihin mo, Panginoon, ingatan mo ang aking lakad ngayon. Panginoon, ingatan mo ang bahay ko. Hallelujah. Panginoon, ingatan mo ang aso ko, ang pusa ko, lahat na lang, pati butiki. Ginawa mong katulong ang Diyos. Amen. Oh, ano yung isipin natin, mga kapatid? Tama? Amen. Amen. Kapag nanalangin tayo, Lord, ingatan mo kami. Hallelujah. Ginawa natin gwardiya ang Panginoon, literally. Ingatan mo yung aming pong lakad. Ingatan mo yung aming pong kapatid. Lahat na lang inutos ng Panginoon. Amen. Tama? Lahat na lang inutos natin sa Panginoon. Pero ano yung kapalit na ginagawa mo ngayon? Late, pumasok ng simbahan. Come on. Pero sabi mo, ingatan mo yung bahay ko, Panginoon. Ingatan mo yung mga alaga ko, Panginoon. Ingatan mo yung mga anak ko, Panginoon. Pero late ka pumasok ng church. Come on. Hallelujah. Lahat na lang. Bigyan mo kami ng biyaya, Panginoon. Bigyan ng biyaya ng Panginoon. Kung hindi orang magbigay ng magbalik sa Panginoon. Nakuha niyo ang punto ko, mga kapatid. Binigyan ng pag-iingat ng Diyos. Kung hindi kayang palitan yung pag-iingat, yung binigay ng pag-iingat ng Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, ay maraming pagkukulang sa Diyos. Hindi man natin nagawa lahat yung gusto ng Panginoon, pero ang Diyos ay nanatiling kasama natin. Hindi tayo iniwan ng Diyos, kabila ng ating mga pagkukulang. Hallelujah. Sa kabila ng yung katigasan ng ulo, lalo na sa mga kabataan natin ngayon, matitigas na yung ulo. Amen. Magaling pa ang mga tuwiran kaysa magulang. Glory to God. Amen. So sa kabila ng lahat ng yun, ang Diyos ay nasa iyo pa rin. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos, mga kapatid. James chapter 1 verse 12, sabi dyan, blessed is the man who endureth temptation, for he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. Kaya doon, mga kapatid, pinagpapala ng Diyos ang mga nilalabanan ng tukso. Dahil sila ay magmamana ng kaharian ng Panginoon. In Romans chapter 8 verse 21, quote, if God be for us, mga kapatid, who can be against us?
kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Kung ang Diyos ay nasa iyo, sino yung pwedeng lalaban sa iyo? Wala. Amen? Walang pwedeng lalaban sa iyo. With God's depends on you, no enemy can defeat you. Sabi dyan, no accusation can destroy you, and no battle can overcome you. Kapag ang Diyos ang tagapagtanggol, walang kaaway na magagapit. Walang tawag yan. Walang parating mga na nakakasira at walang labanang mga pagpapabagsak sa iyo. Ganon yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo, lahat mga kapatid, kapag tayo ay merong mga problema, yan lang naman talaga yung natin, kalaban natin lagi, always sa mga Kristiyano. Trials and troubles sa buhay natin bilang Kristiyano. Kaya tayo ay dapat na huwag susuko, huwag aatras, huwag tatalikod sa gawain ng Panginoon, at huwag kang tatalikod kung ano yung nakaatang sa iyo, kung ano yung ibinigay sa iyo. Huwag yung tatalikuran. Bakit kasama mo ang Diyos sa laban niyan, mga kapatid? Tayo po tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Kapatid, kaibigan. Glory to Jesus. Ano man ang mga pinagkakabalahan natin ngayon. Hallelujah. Habang tayo po ay nananalangin, awitin po natin ang siya sa ating po Jesus. Sa mga backup, hallelujah. Kapatid, kaibigan, hallelujah. Alam natin sa buhay natin bilang Kristiyan, bilang mga anak ng Diyos, maraming mga pagsubok, maraming mga problema na ating minsan nararanasan. O iyo'y napagtagumpayan. Glory to Jesus. Ngunit, hallelujah. Sa kabila ng mga itong mga kapatid, ay nariyan ka patuloy na nakatayo sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Glory to Jesus. Glory mga kapatid, sa mga bagay na ito, hindi lamang nagtatapos sa isang problema, hindi lamang nagtatapos sa isang pagsubok. Ang pagiging Kristiyano o ang pagiging anak ng Diyos o ang pagiging nagtiwala sa lupa sa mundong ito. Hallelujah. Habang ating inahanda niya pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, marami pang mga problema at pagsubok ang ating daranasan. Minsan ang ibang ngayon ay lumalakas sa mga problema. Ang iba sa atin ngayon ay lumalakas sa mga pagsubok. Ang iba sa atin ngayon ay lumalakas sa mga kakulangan. Pag-inisyan, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hindi lang spiritual ay mga kapatid. Ang isang financial ay nagdaranas ng kakulangan, mga kapatid. Ngunit tandaan natin, kapatid, hindi ito ang dahilan upang tayo ay susuko sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya darating ang panahon, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay gagawin mo. Hallelujah. Ito ay magiging daan upang ikaw ay makasama ng Diyos sa kanyang kaharian, mga kapatid. Dito na susuko ang iyong pananampalataya, ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Minsan pa siya sa ating Jesus. Hallelujah, Jesus. Kapatid, kaibigan ko, ikaw ay may problema ngayon. O meron kang dinadanas ngayon. O meron kang suliranin ngayon, kapatid. Maaari kang lumapit sa harapan, huwag kang umiyak.
sa iyo. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Wala po ang nalalaman ng iyong mga puso. Wala po ang nalalaman ng iyong mga isip mga kapatid. Kami ang Diyos, kami ang nakakaalam niya. Kaya kung meron tayong inalabot dyan, mga kapatid, iluhod po sa Panginoon. Ilapit po sa Panginoon. Itulitin po sa Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Diyos lamang ang pwedeng mag-alis ng mga yan, mga kapatid. Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Kabataan, young people, kung kayo may mga suliranin, lumapit kayo sa harapan. Hallelujah, Jesus. Di man karapat-dapat sa kapanalig mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo. Ay napandan ko, o aking Jesus. Minsan ba siyasayin ko, Jesus? Come on, church. Wala ba? Ang nahiya sa Diyos. O nahiya ng Diyos. Nahiya ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes. Di man karapat-dapat sa kapanalig mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo. Ay natanggap ko, o aking Jesus. Lumalapit! Hallelujah! Lumalapit! Di man karapat-dapat sa kapanalig mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo. Ay natanggap ko, o aking minsan ba lumalapit? Lumalapit! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Salamat, Lord God. Hallelujah, Jesus. Dahil minsay na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Naway maging pagpapala ang mga bagay na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong pagpapala, Panginoon. Salamat sa iyong proteksyon, O God. Hallelujah. Salamat sa iyong mga gabay, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga anghel na itinalaga mo sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah.
Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa buhay namin. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkakasala. Maging sa isip, salita at sa gawa o God, hallelujah. Kami nagkulang, kami nagkasala, Panginoon. Ngunit patuloy ka, Panginoon, nagbibigay ng patawaran sa bawat isa. Hindi man namin kayang bayaran, Lord, ang kabutihan mo. Ngunit sa pamamagitan ng aming mga pagpupuri, Panginoon, naway maluwalhati namin ang iyong batilong pangalan, O God. Hallelujah, Jesus. Ito lamang ang tanging paraan, Panginoon, ay kay aming papuri sa pamamagitan ng mga awit, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord Jesus. Hindi man namin kayang sukatin ang kabutihan niyong Panginoon. Hallelujah. Pero kami nagpapasalamat, Lord. Na kami, Panginoon, ay patuloy mong ginagabayan. Patuloy namin dalangin, Lord, ang aming pong mga kapatid. Lalong higit, Panginoon, sa may mga karamdaman, Lord Jesus. You are the God of healing. You are the God of healer, Lord Jesus. The great physician. Jehovah Rapha. The God of healing. Lord, we pray, Panginoon, complete healing and deliverance to those who are sick. Glory to Jesus. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatid namin, di namin nakasama. Patuloy namin silang dinadalangin, Panginoon. Sa pag-ingatan niyo po sila. Ano man yung ginagawa nila ngayon, saan man po sila naroon. At Lord, sa aming panpansamantalang paghihiwalayin sa lugar po ito, ingatan niyo ang bawat isa, maging sa aming pong mga bisita, Lord Jesus. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin. At dalangin namin po ino, hindi lamang ito ang una at uli namin silang mga sa amin. Sa lugar po na ito, Panginoon. We pray, Lord Jesus, mag-ingat tayo ng pamilya, Panginoon. Kaya aming makasama. In the mighty name of Jesus Christ, we claim, Lord God, hallelujah. Salamat, Lord Jesus. Ang lahat ng papuri, Panginoon, dakilang pasasalamat ay aming pinabalik sa dakilang pangalan. Amen and amen. Hallelujah. Palampakan na palakas sa Panginoon. Pagkakaisa, may marating sa ating lahat. Lahat ng anak ng Diyos ang magsabi ng Amen. Praise the Lord, palakpak ng malakas sa Panginoon. Maraming salamat, God bless to all, brothers and sisters, hallelujah. With the Lord, yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you, yes, I love you with the love of the Lord. Umahalik ka sa Panginoon, magiging ako sa iyo.
Thank